Ay, magandang umaga, magandang araw sa lahat ng ating mga kapatid. Ah, Ginagawa ko yung video na to it is related dito sa ating kalagayan ng ating mga IPs dito sa ating bansa. Ipahatid ko lang ang mga mensahe tungkol dito sa mga problema at mga kalagayan ng ating mga IPs dito sa ating bansa sa 110 tribes. Pinapaparating ko rito dito sa ating NCIP. Sana paglingkuran niyo, totoong paglingkuran ninyo ang ating nakakaawang mga community ng mga IP dito sa buong bansa. At sa mga tribal leaders, yung mga matitinong tribal leaders, with due respect sa mga hindi mga matitino, dahil marami sa atin hindi naman na mapagkaila dahil talagang maraming mga tiwali, mga tribal leaders na ang iniisip lamang ay ang kanilang sarili at sariling tiyan, walang satisfaction sa kanilang kabusugan. So alalahanin ninyo, sooner or later ay pagbabayaran ninyo ang mga ginawa ninyong kamalian sa inyong buhay. So dito sa ating NCIP, please maglingkod kayo ng totoo dito sa ating mga constituents, sapagkat marami tayong problema ngayon na nakikita natin, at kayo lang ang may capability na nagagawa dito sa mga bagay na ito na hindi pwedeng magawa ng ating mga organizations na kanya-kanya na nagsusulputan ng mga organization at walang malinaw na plataforma sa kanilang organization. So ito lang masasabi ko, kailangan mabuo natin ang 110 tribes, mga taga NCIP. Sana at makabuo kayo ng konkretong plano na maganda ang plataforma na in the future generations ay magiging konkreto ang ating kalagayan ng ating NCIP. Mawawala na yung aggression at saka mawawala na yung oppression, at maitatag natin ang matibay na unity ng ating organization sa pamagitan ng pagbuo ng konkretong plataforma ng ating organization. Sapagkat lagi nating pinagmamalaki itong ating 8371, Republic Act 8371, at may self-governance tayo. Totoo yung mga self-governance na yan, at pero para lang sa community yan. Pwede mong ma-implement yung self-governance mo, pero may limitasyon. Hindi mo pwedeng magawa outside dyan sa iyong community, sapagkat mayroon tayong sariling batas na in general may batas ang Republika ng Pilipinas under our Constitution. So alalahanin natin, ang ibinigay sa atin ng batas ay parang rubber stamp lamang. Pwede bawiin, pwede rin i-implement, pwede bawiin, sapagkat maraming mga banta sa ating community ngayon sa buong IP. Sana sa mga taga NCIP, paglingkuran ninyo, sapagkat nagiging problema natin ngayon ang hindi pag-recognize sa mga IPs dito sa ating bansa. Nakita na ninyo ilang sitwasyon na, at magiging president yung ginawa ni Congressman Romualdo. Hindi na sa Camiguin ay hindi na niya kinikilala ang mga IPs. So malaking banta yon sa kalagayan ng ating bansa. At mayroon tayong isang ehemplo matagal ng panahon na pinaglaban ni Bai Pasita Panis, ang kanyang claim hanggang ngayon, at wala nang kabuluhan dahil nakita natin hindi na nga daw inirespeto ang kanyang karapatan. So kaya nga hinihikayat ko ang buong tribo ng 110 tribes na magkaisa tayo upang maisulong natin ang ating boses, sapagkat ang katotohanan ay kung magkanya-kanya ang mga tribo, hindi niya kayang dipinsahan ang kanilang sarili kahit gaano kapag-genius na leader dito sa IP sector. Kung
independent ka, isolated ka sa marami at maliit lang ang boses naririnig ng ating gobyerno, namamahala sa ating gobyerno. In fairness naman sa ating gobyerno, maganda sapagkat ang daming batas. Pero ang dyan sa nakaupo sa ating gobyerno ay talagang hindi maganda yung mga kanilang mga plano sa atin mga IP. Sapagkat yung mga natin, mga teritoryo natin na sinasabing hindi nila nirerespeto sapagkat hindi tayo taga dyan. Ang totoo lang yan, balikan nila ang ating history sapagkat ang history natin, ang unang tao dito sa ating sa tatlong pulo na ito ay ang ating IP na 110 or more, according to the claim of others na mayroon pang mas additional na mga IPs na tribes dito sa ating bansa. So please, NCIP, tinatawagan ko yung pansin ninyo. Marami tayong mga community ngayon na nakakaawa. Nakikita ninyo, mas maganda pa nga yung mga vloggers na nakapag-contribute, nakapagkaroon ng mga magandang kunting upliftment ng buhay dyan sa kabundukan. Sana tingnan din ninyo yan. Dahil yan ang unang naapektuhan, yan din ang pinapaglaban natin na mabigyan sila ng kaukulang mga solusyon dyan sa kabundukan. Yung customary natin, talagang yun ang gusto natin i-retain ang ating customary sapagkat ito yung identification natin kapag nag-practice tayo ganito. Yung practice natin ay nagpapatutuo na tayo ay mga IP. Noong unang panahon, nahihiya tayo sa ating tribo. Ngayon hindi na nakapanahon kung hindi namulat na ating mga mata na pwede natin ipaglaban ang ating mga karapatan. So mga kaibigan, dito sa mga IP, sana imulat na ninyo inyong mga mata. Huwag naman sana na i-exploit ninyo ang inyong mga tribo at gagamitin ninyo upang magkaroon kayo ng sariling pundasyon ng inyong pamilya. Hindi lang isang kung ikaw ay isang tribal leader, ay hindi lang yung pamilya mo sa isang bahay, kung hindi ang pamilya mo sa buong tribo sapagkat inaangkin mo na ikaw ay tribal leader. So ganun mga kaibigan ko, mga kapatid kong mga taga-IP. So pinaparating ko ito sa ating NCIP. Sana makikita natin yung mga improvements ngayon na sinasabing ginagawa na ng ating chairperson ang lahat ng ating mga problema dyan sa ating mga iba't ibang lugar ng ating community sa loob ng ating bansa. So sana makakarating ito sa ating chairperson at wag lang na mag-ikot titingnan ang mga hitsura ng ating mga katribo. Kung hindi, kailangan iresolba ang problema at mag-iwan ng mga mensahe at magagandang pangako upang yun ang panghawakan natin. Although in fairness naman sa inyo, dahil kulang yung budget na ibinigay sa inyo, pero makapagbigay kayo ng report sa bawat tribo. We have 110 tribes or more. Balita ko binawasan ninyo, 101 na lang. So hindi na natin yan bigyan pa ng malaking issue yung pagbabawas ng 110 tribes. Yun lang, at bigyan ninyo ng kaukulang mga responses yung mga problema sa nakaraan. At lalong-lalo na dito, tingnan natin yung problema ni Princess Baipanes, kung pwede ba niyang ma-achieve yung kanyang pinaglaban na kanyang ancestral domain claim. So matagal na panahon yan, malaki nang nagastos niyan at nakakaawa na rin. At nakakalungkot dahil tayo naman ay advocates lamang at hindi tayo makakilos dahil kulang tayo sa logistics.
wala tayong pera na sapat na pera, tulad ng ibang organisasyon na nagsusulputan ng mga organisasyon na maraming pangako at saka may mga registration fee, kung ano-anong fees ang kinukuha doon sa mga miyembro. Sa atin wala akong kinukuha kahit single sintabo doon sa ating mga miyembro, at saka hindi natin binigyan ng isolation na yung ibang mga tribo, sapagkat yung member ng community automatic na yan sa 110 tribes. Hindi natin yan kahit anong organization kayo na bilong, basta katutubo kayo ay automatic yan sa 110 tribes na yan, Supreme Council. So yung kuha natin, opinion natin o suggestion natin dito sa ating chairperson, na bagong chairperson, na sana makinig ka sa mga problema ng ating bansa, lalong-lalo na dito sa mandatory representative. Dapat maayos yan, ma-fix ang sistema dyan, sapagkat binahayan na yan ng corruption, sapagkat hindi ka magiging representative sa isang lokal na gobyerno natin kung wala kang pera, sapagkat bibilhin mo yung mga elders dyan. So pati yung ating mga regional directors, please, chairperson, kailangan mo ayusin yung ating mga regional directors, sapagkat yan ang nagiging problema natin, itong mga regional directors natin. So kayo naman ang nabigyan ng task na to oversee the welfare of these 110 tribes. Kailangan yan makita natin. Kailangan din namin yung mga reports ninyo publish to any of the magazines, or kung magsapit ba kayo ng mga mga report sa bawat tribes, kung ano yung mga ginagawa ninyo dyan sa Office of the National Commission of Indigenous People. So kami naman dito sa 110 tribes ay fully support sa inyong ginagawa, up to the extent pati buhay namin bibigay namin basta nakita namin na totoo at na dedicated kayo rito sa ating kampanya sa IP rights, dito sa karapatan ng ating IP, sapagkat nakikita natin parang pawala ng pawala. At tutulungan din, please, chairperson, tutulungan natin ang ating mga county holders na irehistro na yan sa LRA, sapagkat mismo kayo alam ninyo yung ini-issue ninyo yung county ay hindi matibay yan para sa ownership. Ang pinakamatibay na ownership pag naka-acquire ka ng title galing dyan sa dyan sa Office of the NCIP, kailangan yan irehistro doon sa LRA, sapagkat hindi na yan makukuha kahit kanino man kung narehistro na yan sa LRA. So please, tulungan ang ating mga county holders, sapagkat nakakaawa. At saka yung implementation ng ating ng Republic Act 8371 dito sa internal policy natin, sa internal law natin under Republic Act 8371, i-implement na ninyo, i-enforce niyo yung bigyan niyo ng sample yung mga tribal leaders, kung yung mga tribo na nagbibenta ng kanilang lupa, kasi malinaw yan diyan sa ating batas na hindi pwede i-dispose, hindi pwede i-sold, i-sale o yung ating mga yung ating mga lupain diyan, sapagkat yan ay reserved for ancestral domain. At huwag yun naman yung mga ancestral county holders, yung mga claimants, huwag ninyo ariin na mag-isa, isang pamilya lang ang sapagkat dinala ninyo ang buong claim, ay ang may-ari dyan ay ang buong tribo na nag-reside dyan sa loob ng lupain na yan. So dapat ma-fix ito, yung sistema
Pagkat yung pag hindi na-fix ito, walang kabuluhan itong mga kanti-kanti natin, mauubos din yan. At kung yan ang mga dahilan kung bakit pinapatay yung ating mga tribal leaders, dahil dito sa pagbibenta ng ating mga lupain na hindi naman legal na pwede ibenta yung mga inaangkin ninyong portions na sa loob ng ancestral domain. Kaya mga kaibigan, mga kapatid kong mga IPs, tulong-tulong tayo. Huwag naman yung asahan lang niyo ang isang nagli-leader sa inyo tapos atakihin ninyo pagkatapos hindi niya ma-perform yung kanyang trabaho, dahil voluntary naman yung ating pakikibaka rito sa ating IP rights. Huwag lang maghintay mga tribal leaders, mahiya naman kayo sa sarili ninyo at asahan nyo lang. Pagtulong-tulong tayo, hindi natin kaya buhatin ang isang bahay kung hindi lahat tayo ang bubuhat sa isang bahay. Bayanihan, kaya tinatawag na bayanihan. So mga kaibigan kung mga IPs, sana yun lang ang pinaglaban natin, customary laws. Kasi yun lang naman ang lagi nating naririnig, customary, pero hindi naman pinapractice yung customary natin. Huwag lang yung pagtuunan ng pansin yung mga ritual natin. Kung hindi gusto natin ma-uplift yung buhay ng ating community, sapagkat nakikita natin mga bahay, parang mas maganda pa yung bahay ng mga ibon diyan sa ating kaparangan kaysa bahay ng ating mga nakakaawang katutubo. Nakita ninyo, dahil nakita ko, hindi pwede yang i-refute, hindi nyo pwede i-denayan, sapagkat ngayon mas maganda pa nga yung mga vloggers na nakakatulong sa ating mga katutubo. So sana makakarating ito sa ating chairperson ng ating NCIP at i-resolve lahat ng mga problema at i-fix ang lahat ng mga sistema. So magandang umaga at Merry Christmas sa lahat ng ating mga kapatid na IP. Yung karamihan dito ay nagiging Kristiyanos na. So magandang ulit na umaga at Merry Christmas and a Happy New Year.